Sa ibang balita, aabot sa 500 pamilya ang apektado ng sunog sa Barangay T. de Leon sa Valenzuela. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa News to Go ni Mark Salazar live. Mark! Kara, nasa 2 evacuation center no, yung kulang-kulang na 400 pamilya na naapektuhan nga ng sunog dito sa Karuhatan sa Valenzuela kahapon. At nandito ako sa mas malaking evacuation center, ang Tanyada Covered Court, kung saan binavalidate pa, Kara, kung ilang pamilya ang naririto, no, sapagkat ang problema, meron din daw pumupunta rito para kumuha ng relief goods na hindi naman na validated kung sila ay pamilya na naapektuhan ng sunog. Kaya ang ginagawa rito ng local DSWD ay nagpapamigay sila ng white card kung tawagin nila. No? Ito yung paraan na pagka ikaw ay nabigyan yan, ay validated ka na family mula dun sa compound na nasunugan kahapon pasado alas 12 ng tanghali. Meron sila rito parang blueprint ng yung parang mapa nung nasunugan ng compound at doon ay minamarkahan nila kung sino mga pamilya ang nakatira doon para i-validate. Hindi masyadong problema, Kara, rito ang relief goods sapagkat panay ang dating ng mga tulong. Alam naman natin mag-e-election din kasi maganda para sa kanila yon dahil kailangan ng tulong dito. Ang problema ngayon dito, Kara, ay yung infant care supplies dahil maraming mga bata, mga 1-year-old pababa ang nasa evacuation center at nagsisimula na silang magkasakit. Dahil siyempre alam natin na pag gabi malamig pa no? Pero ngayon nga pasado alas 9 pa lang ay mainit na at isipin mo kung nagsisiksikan pa kayo sa evacuation center ay lalo na at pinaka-vulnerable dyan ay yung mga bata at marami kami nakita rito at nakausap na mga magulang na yan ang kanilang problema, yung mga infant care supplies. Samantala ay patuloy ang validation. Ang mga makikita mo rito sa evacuation center, Kara, ay mga nanay at ang kanilang mga anak dahil yung mga ama ay nagbalik dun sa site para mag-salvage pa, kunin pa yung pwede pang pakinabangan sa mga nasunog nilang bahay at kanilang dinediretso na sa mga junk shop, Kara, kahit pa paano ay makaipon sila ng kaunti pang simula uli sa nasunog na compound na nagkakahalaga ng 1 million yung cost of damage, Kara. Yes, Mark, isang katanungan lamang. So ano yung plano ng local government para dyan sa mga nabiktima ng sunog? Sila ba ay tutulungan para makapagtayo ulit ng kanilang mga tahanan doon mismo doon sa lugar kung saan nasunog or i-relocate sila to another place? Yan yung tinatanong natin sa mga nakakausap natin pamilya kung meron na nga bang ganyang solusyon na binibigay sa kanila. Pero ngayon, day after the fire, ay talagang yung mga supplies pa lang, yung mga relief goods pa lang ang binibigay sa kanila. Yung ibang mga naririto, sila yung wala ng choice dahil hindi naman sila makalipat sa kanilang mga kamag-anak sa katwirang sila ay mahirap din o siksikan din sa kanilang bahay. At wala naman din daw anumang malinaw na plano ang sinuman, ang national government o ang local government for relocation. Kaya pag tinanong mo sila, hindi rin nila masagot kung hanggang kailan sila mananatili sa evacuation center na ito, Kara. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.